Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw, June 24, 2024. Okay, iba na po yung background natin. Nandito na po tayo ngayon sa Milan and we're going to meet our friends, supporters, yung mga viewers ng ating podcast mamayang gabi po. So we are recording this episode. Ngayon po ay umaga dito sa Milan, Italy. It's 8:35 in the morning. Pero mapapanood nyo po ito mamaya 8:30 ng gabi dyan po sa Manila. And I hope lahat po ay nasa mabuting kalagayan. Pag-uusapan po natin dito ay itong final na formal reply nitong si Vice President Sara Duterte dito po sa articles of impeachment o yung mga allegation sa kanya dyan po sa Senado. Dahil marami po nag-aabang kung ano ba yung magiging sagot ng Vice President dito po sa mga paratang at kung bakit daw siya dapat matanggal sa pwesto at maban from holding public office in the future. So, nakita na rin natin yung kanyang reply and may mga sarili tayong pagbasa opinion dyan. Pero isa lang muna bago ko ipakilala yung ating guest, no? Natin matagal naman nating pinipredict or ina-anticipate na gagamitin ni Vice President Sara Duterte na isa sa mga dahilan na sa kanyang pagsagot, no? Itong pag-remand ng articles of impeachment ng Senado dyan po sa House of Representatives. So as expected, isa yun sa mga punto na kanyang ginamit. Ano sasagutin ko yung articles of impeachment natin sa House of Representatives? So is this part of a script? Let's see. Pero mas marami pa pong mas malalalim na issues na dapat nating himayin dito sa issue ng pagsagot sa articles of impeachment at ang makakasama po natin ay isa pong abogado. Nakausap lang po natin siya a few days ago and for isa po siya sa mga very significant inputs at nakokonsulta rin po naman ng ng House Prosecution Team patungkol po dito sa ano na ito, sa issue na ito. So I'd like to welcome again to our program si Attorney Howard Calleja. Magandang gabi na lang, no? Although pareho tayong same time zone, no? Yes, Umaga. good morning sa atin at good evening sa ating mga tagapakinig sa ating yung mga viewers Christian, no. Just a little correction lang. Marami tayong kaibigan on both panels, both prosecution and defense. Hindi naman tayo formally consulted. I mean, wala naman tayong agreement on anybody. It's just, syempre bilang abogado, bilang kaibigan, we also give what we think, no? Kung tayo tinatanong ng ating mga kaibigan on either side of the panel. Mm. Natatanong, parang minsan pag may kaibigan ka abogado, ano ba tingin mo rito? No? Mga ganon. Parang ganun lang. You know, and of Pare, course, I give them whatever I think, some 2 cents worth. Pero sabi ko nga, well, mas masarap muna dito mag-relax. Pakape-kape muna dito tayo. Churros con chocolate. Kung ikaw nasa Italy, ako nasa Spain. Pareho lang tayong 8:30. ang layo talaga ng nararating ng pagnotaryo, no? Attorney Oh, Howard. sama na natin. Baka naman sabihin nila notaryo lang tayong mahina or something, but whatever it is, sabi ko nga, whatever profession you are in, no, whether lawyering or whatever, basta marangal na trabaho, wala naman tayong ikinahihiya. Sa mga viewers natin, yung joke na yun, nakadikit po yun, nakonteksto ron na yung balat sa kanya ni Pulong Duterte. No? Dahil isa sa mga ginamit na pang-insulto sa kanya yun. No? Dahil nga, yeah, okay. Okay, pero hindi naman tayo na-insulto. Talaga tayo, sabi ko nga, hindi natin kinahihiya yung ating profesyon na Christian. Oo, tsaka naman, si Attorney Howard, madali naman i-google yung background niya. No introductions needed. Okay, sige, pag-usapan natin to. No? Ano bang initial impression siya rito sa mga sagot ng Vice President? Medyo anticipated na naman yung karamihan dyan, di ba? Pero kayo, bilang abogado from legal standpoint, does she have a strong response dito po sa Well, articles of impeachment? unahin na natin na Christian, no, yung motion to dismiss, hindi naman yan na kumbaga wala namang prohibited pleading o sinasabing bawal. Talagang yan part of kumbaga technicalities o procedures na pwedeng i-adapt o pwedeng gawin ng kahit na sinong partido or let's say litigant in any case, no? So in this case, sabihin lang natin yung proseso muna. Nag-file siya, kung hindi ako nagkakamali, on the last day na dapat siya mag-file ng answer. So, dalawa ang pwedeng mangyari dito. Pwedeng i-grant yung motion to dismiss at pag ito na-grant, syempre dismiss yung impeachment. Pero dun sa pag-grant, sabihin na rin natin na ang malinaw dito is since may motion, ito po ay pagbobotohan ng senator judges sa impeachment court. Hindi naman ito basta pwedeng i-dismiss ng kahit na sino. So dapat mag-convene yung impeachment court
At kung magko-convene ito during the 20th Congress, malinaw na nag-crossover na to the 20th Congress. Kasi siyempre tapos na yung tapos na yung 19th Congress, ano na ba ngayon, sa mag-July na. So bibigyan pa ng ilang araw para sumagot o mag-reply. Ang tawag doon kasi answer, ang susunod doon reply, para mag-reply naman yung prosecution. So siyempre pag-aaralan yan, tingin ko hindi naaabot yan ng July, before the SONA ng July, where the start of the 20th Congress will happen. So tingin ko magko-crossover na yan. So hopefully the issue of crossover will be solved by then. Second, kung ito naman ay i-deny, ibig sabihin hindi payagan yung motion to dismiss. Mamaya na tayo dun sa issues, dun sa motion, o dun yung sa proseso muna. Kung hindi payagan yung motion to dismiss, let's say nagbotohan sila tapos denied, hindi pinayagan, ang mangyayari po dyan under the rules, no? Kasi suppletory ang rules of court dito, no? Suppletory. So ang rules of court na sinasabi, you are allowed to file a motion to dismiss before you file an answer. If it is filed before you filed an answer, you are given the same days allowed, o kasi yung palugit na yan, na magbigay ng susunod na answer mo para sumagot, kasi hindi naman answer po yan. So kung binigyan siya ng last day, edi yun na lang din yung araw niya mag-submit. Hindi na siya bibigyan ng another days, except Christian, kung yung mismong Senado o yung mismong Korte, bigyan siya ng extension. Except, for example, sabihin dismissed, however, you are given another 5 days or another 10 days, for example, to file your answer. So pag hindi siya binigyan ng ganong extension, same day na lang siya. Kailangan magbigay ng kanyang answer doon sa impeachment articles. So ganun po muna ang mangyayari bago po tayo sa issue kung ano po ang dinalaman ng answer. Okay, pero most likely ba dito sa kalendaryo ng Senate Impeachment Court, yung decision dyan sa motion to dismiss, most likely mangyayari na yan sa 20th Congress, meaning the new batch of senators. Wala ng oras during the 19th Congress. Ganun po ba yan? Yun ang sa tingin ko, if you go through the usual course of how a court runs, no? Pero sabi ko nga parang parang sa ombudsman na nung isang araw na pinag-usapan natin, Christian, baka naman i-fast break. Yun naman ang ikinakatakot natin. Sana naman wag nilang i-fast break kasi you are given time to reply. Ito nga yung prosecution. Kasi answer, then you make a reply. From a reply, pwede namang another comment or mag-comment o mag-reply yung kalaban, at pwede din naman sumagot ulit yung prosecution. So pwedeng ilang sagutan pa yan. Hindi naman yan isang finish na submitted na yan for resolution. So and magre-resolve yan, kailangan mag-convene ulit sila. Magtawag ulit yung hindi naman pwede yan gagawin lang na susulat, wala man silang trial o hindi man sila babalik sa Senado para ibang yung govern na nag-set sila ng trial ulit for that motion. And pwede rin naman na, which sa akin dapat rin naman pagbigyan ng oral argument, hindi lang naman argumento sa papel, no? Pwede silang i-hold itong motion, sabihin na this motion will be heard. So tawagin nila yung prosecution at depensa para marinig nila yung argumento orally. At baka naman yung ibang senador pwedeng tanungin o gustong tanungin yung mga partido dun sa kanilang motion. Tama ba ito? Ano ba ibig sabihin ng motion na ito? So yun yung proseso. Kaya nga sa tingin ko, hindi na po ito matatapos nitong 19th Congress at ito ay magko-crossover na after the SONA na or doon na sa 20th Congress. Ang inisip ko kasi rito, Attorney Howard, mas maraming pwedeng gamitin as a roadblock before the trial can even commence, if at all. Unang-una po, is that even an option? Binanggit niyo yung suppletory role ng rules of court dito sa impeachment court. Pero dun sa sinasabi ng konstitusyon, yung try and decide impeachment cases, hindi po ba clear yon? Or does it also provide an elbow room on the part of the senators to actually make that other option to dismiss an impeachment complaint? Yun nga ang aking sinasabi even from the start, even from the time na nung February pa lang, nung dinelay na ito, na talagang kailangan forthwith at kailangan talaga may trial, hindi lang ito dapat i-dismiss o sa walang bahala nang walang trial on the merits.
Ang gusto natin dito, Christian, magkaroon ng trial on the merits para makita talaga ng taong bayan. Hindi yung basta na lang through technicalities or through some issues of because of sheer number, bobotohan na lang nila i-dismiss. 'Di ba? Kasi kung nasa kanila ang number. Kasi nga, yung motion to dismiss na ito, ang kailangan lang nito, Christian, majority vote eh. Hindi man ito kailangan ng two-thirds vote or so mas maliit ang threshold ng votes na kailangan nito. I mean, mas tapa para makuha yung motion to dismiss na yan. So, and i-remind ko lang, no, another issue here dun sa motion to dismiss na ito is that kung titingnan natin, yung linalaman niya, pareho nung sinubmit o petition ni Vice President Sara sa Supreme Court. So may isang issue dyan, no, on technicality saying ang tawag doon ay forum shopping, Christian, because you are having the same, practically almost the same, if not particularly the same litigants and the same issues involved and the same prayer. Yung hinihingi mo pareho. Ano ba yung litigant? 'Di ba? Sinabi doon yung sa Supreme Court, ang kalaban din niya yung House dahil sabi ultra vires or unconstitutional yung ginawa niya because of the 1-year ban. So issue din doon yung 1-year ban, 'di ba? Ano rin yung prayer? Ano yung hinihingi sa Supreme Court? Walang bahala o i-dismiss o itanggalin itong impeachment articles dahil nga sa 1-year ban. Anong hinihingi dito sa impeachment court? I-dismiss dahil sa 1-year ban. So technically, it is the same parties, the same issues, the same prayer. Ang tawag doon ay forum shopping. Since it is already in the Supreme Court, you cannot now ask another body which is co-equal kasi pareho naman ang Senado or ang impeachment court at saka ang Supreme Court. So pareho naman kumaga ang weight niyan, no? So you cannot ask that to another body and yet ask the same things, no? And get the same thing. So dapat 'yan kumaga i-quash na 'yan, ibasura yung motion to dismiss na 'yan based on the forum shopping pa lang. Later on pa yung nilalaman. But sa akin, based on the forum shopping, ano na yan? Dapat yan, automatically dapat yan ibasura at igalang na lang. Sinabi na rin ni Senate President Cheese, the issue of the constitutionality on whether the impeachment ban has been violated or not is a question for the Supreme Court to decide. Yun din yung issue dito eh. So kung yun na po yung sinabi ni Senate President Cheese nung una, I heard that very clearly, di dapat galangin nila yan, galangin ng Senado yan, at hayaan ang magdesisyon ang Supreme Court about that. And they have not issued a TRO, so dapat ang impeachment court tuloy-tuloy lang. Dapat it should hear and continue its trial without any restraining order from the Supreme Court. Okay. Kaso po, si Senate President Jesus Cordero, he also allows all these debates, motions, diba, pinapayagan lahat ng Senate judges to speak. So we cannot really say na just because pinatawag yung salita na yun, walang tatayo sa Senado at pakikinggan at isusulong itong pag-dismiss nitong impeachment cases. At tanong ko po, no, baka pwede bang gamitin na naman yung sui generis nature ng impeachment court at sabihin na, okay, mayroong forum shopping, pero iba kami dito sa Senado. We can decide and we can vote on this. Okay. Pwede rin po yan. May mga nangyari na po yan sa previous impeachment trials na kunyari nag-decide ang Supreme Court. Ang decision sa Senado dyan ito ang decision ng Supreme Court, susundin ba natin ito o hindi? Yan ang pwedeng motion doon sa impeachment court. So whether they follow it or not, nasa sa kanila po yun. But again, I remind the Senate and the Senate Impeachment Court that they are not, kumbaga, king here. Hindi ho sila yung naghahari-harian na sila po yung, so kahit na sui generis sila, hindi naman po sila yung final arbiter. Because the final arbiter would still be the Constitution, which still be the Supreme Court. Kasi yun po yung batas natin, yung Constitution natin. At palagi naman, malaki ang powers of review ng Supreme Court, especially kung may grave abuse of discretion. So kung makikita natin, nakitang-kita na kahit bumoto sila, pero yung pagboto naman nila laban sa Constitution, the Supreme Court can come in and say there is grave abuse of discretion at hindi po valido yung ginawa ng Senado kung ito ay makikita na may grave abuse of discretion na kumontra sila
sa Constitution mismo, na mismong batas natin na dapat nilang sundin. Opo. Speaking of possible delays, no? Kasi pwede pag-usapan muna yung second required certification by the Senate dito po sa House of Representatives bago pag-usapan sa susunod na Kongreso yung motion to dismiss ang Vice President. Pero yun ba matatanggal na talaga yun pag nag-convene sila? Tama po ba yun? Parang nawala na yung roadblock na yun by the fact that they will Sa decide to akin, convene? sa akin dapat, kasi if I remember correctly, meron ng resolution ang House na they certify at they say na walang infirmity o walang mali doon sa ginawa nila, no? So kung meron ng ganung pangyayari, so I don't see any roadblock to that. Dapat yun, respetuhin na rin ng Senado dahil nga meron tayong regularity of government acts and services. So kung meron tayong regularity pagdating sa government acts, unless nga sinabi ko, unless na kontrahin ito ng Supreme Court, hindi naman pwedeng baliwalain yung certification at yung pag-submit ng House of Representatives ng articles of impeachment. Dapat yun po ay galangin naman ng Senado at ng impeachment court. How about the argument, no? Isa sa mga i-anticipate natin ito na i-raise ng Vice President. True enough, na-raise na. Yung pag-remand ng articles of impeachment. So basically, ng argument niya, wala akong sasagutin kasi binalik niyo. Walang articles of impeachment ko sa Senado. Ano kung tingin niyo ba? Kaya nga kung makikita mo yung answer, Christian, it's an answer ad cautelam. Nauna sa answer niya, yung technicalities, itong impeachment, itong 1-year impeachment ban, itong pag-remand sa House, bago pa niya sinagot yung articles one by one. Pero kung titignan mo yung sagot niya sa articles, generalities, walang specific denials din. Pero doon tayo sa question na ano yung issue pag doon sa remand. Nandun nga yon sa question niya na since remand ito, technicality na naman ito. Pero as I said, since meron ng certification, since meron ng regularity of government service and so government acts, then that should cover that, no? I mean, yung pag-remand na yan, kasi mismong Senate resolution na yung sinasabi sa House na mag-certify sila. So gagalangin ba yan ng Senado? Nag-certify na sila. So they should not question that anymore. 'Di ba? Kasi nag-certify na yung House. Ngayon yung second issue doon, ready ba kayo? Gusto niyo bang ituloy ito sa 20th Congress? Tumuloy naman sila. Kung once the House prosecutors are present in the hearing that they called, the Senate would call, automatic present na sila doon kasi nagbigay na sila ng appearance nila, no? At sabi ko nga, paulit ko lang, paalala ko lang, hindi naman sa nagmamarudong tayo o nagtuturo tayo sa House Defense, kaya nga sabi ko, on both sides naman na nakikinig sa atin sana, wala namang notice of appearance ad cautelam. Mas maganda sana yung gawin nila notice, special appearance na notice kung gusto nila na hindi sila bound by it. Hindi naman ad cautelam. Yung ad cautelam, dito yan sa mga answers, sa mga pleadings, na ganyan. Pero hindi doon sa appearance. Dapat yung appearance with special appearance yung dapat sinabi nila. Because that would only mean that they're appearing only for that instance and not for any other thing. Ito sana, yung paki-explain po sa mga viewers natin para mas maunawaan. Ano ba yung value ng reply ng Vice President doon sa articles of impeachment? Kunwari, sagot ka diba very general? Parang, ang dating sa akin, she didn't want to dignify the allegations. Diba, sinasabi niya, walang ebidensya, tapos general yung sagot niya. Pero ano ba yung klaseng, itinatali ba nitong reply ng Vice President, yung kanyang kampo, in relation to a trial, if at all that happens? So, talk about the value of that reply. Ganito po yan. Yung, balik tayo, no? Yung, the value of the answer because reply goes to the sa prosecution. Very tama. Answer ad cautelam. What does that mean? Answer ad cautelam. Meaning, kaya kung titingnan mo yung answer nila, una yung technicality, yung impeachment, yung constitutionality, sa kanila sinabi, kung sasabihin nyo, kung itutuloy nyo ito yung sagot namin. Parang ganun yung nangyari dun sa answer. Ad cautelam, meaning hindi siya iba-bound by that kung meron man, kung biglang i-approve yung motion to dismiss, hindi na siya bound dun sa mga sinabi niya. Pero kung hindi i-approve, ito yung aking sagot. Ngayon, buta tayo dun sa sagot niya.
sinagot ba niya point by point yung impeachment articles? Sa tingin ko, sa pagbasa ko, hindi. Kasi as you said nga, ang tingin ko, which I agree with you, is panay generalities, panay denials. Ang mabigat dito, Christian, is that if it is all general denials without any specifics, kasi ang laban naman niya hindi specified yung articles, kaya wala rin siyang specifics. Pero that is for the court to decide pinasasagot ka na nga 'di ba? Kasi otherwise dapat humingi ka or merong mga tipong other venues para or other kinds of pleadings para humingi ng detalye, no? Pero hindi naman niya ginawa ito, nag-general denial lang siya. So anong ibig sabihin ng general denial? Pag wala hong specific denial at mga affirmative defenses, ang ibig sabihin nun, para mo ring inaamin, no? A general denial is equal to an admission. So yun po ang mahirap doon. At saka another thing, kung another kumbaga danger doon sa ginawa niyang motion to dismiss, kasi kung hindi na siya pinayagan mag-answer, edi para na siyang walang answer. Ibig sabihin, para na rin niyang inamin o para na rin niyang pumayag o sumang-ayon doon sa articles of impeachment. Kaya medyo delikado ito on their part, but of course, it is a strategy na ginamit ng depensa. So nasa sa kanila po yan kung ano ang kanilang tingin. And then baka naman, they think they have the numbers to dismiss it. So baka naman they are very confident about it. But as I said, sana naman, wag naman na itong itapon because of sheer numbers or sheer technicalities, but hopefully it will proceed on trials on the merits, which I think the people and the country rightly deserves. Opo, okay. So, assuming mag-proceed yung trial, anong magiging epekto ng ganitong klaseng general na sagot formally doon sa trial mismo? Pwede ba sila magdagdag? Teka, general yung sinabi ko dyan, pero ito marami akong sasabihin para i-controvert yung mga aligasyon laban sa akin. Pwede po ba yun? Yun na nga ang problema doon, Christian. Pwedeng sabihin later on kung ako yung nasa prosecution, sabihin ko, teka muna, why are you introducing now evidence or why are you not introducing now new arguments? Hindi mo sinabi sa answer mo yan. Kasi general denial ka lang. Wala kang affirmative defenses, wala kang any other detailed defense. So hindi mo sinabi yan. Kasi, but that can be cleared before trial. Ang tinatawag doon, pre-trial. Doon sa pre-trial stage, pwedeng i-clear. Ano ba ang mga issues? Ano ba ang mga admissions on each parties? Ano ba ang evidences or documents na isasubmit? Pwede naman yan doon. Kasi pwedeng sabihin, hindi mo naman sinabi ito o hindi mo naman sinubmit itong dokumentong ito, wag mo nang isasubmit in trial. So, pwede doon i-limit doon sa pre-trial. Ngayon, kung bibigyan siya ng pagkakataon, sabi ko nga, since meron siyang general denial or kaya yung kanyang time para gumawa ng answer, gipit na kasi last day niya final yung kanyang motion to dismiss, baka hindi na siya bigyan ng extension. Again, very sui generis na naman, balik na naman tayo doon. Again, the court can decide, papayagan ba natin itong bagong ebidensya na ito? Papayagan ba natin itong bagong argumento na ito? Di magbobotohan na naman sila. So, doon din babagsak yon. So, at the end of the day, technically, if you go to the rules of court, if you're going very strict on it, medyo limitado na siya. But then again, since this is an impeachment court, pwedeng magmo-motion yung depensa and sabihin nila, we would like to introduce this new argument or this new witness or this new document, and then pagbobotohan na yan. Parang yung pagboto dun sa second envelope ni ERAP, whether to accept or not, pinagbotohan yon. So ganun po yun. Bawat motion, bawat step, pwede na lang pagbotohan yon. Whether or not they follow the rules of court, nasa sa kanila po yan. Okay. Sige, balikan natin yung June 10 na session ng Senate Impeachment Court kung saan may ilang mga senador na tumayo. Tapos si Bato, after manumpa, di ba, nag-motion siya to dismiss, tapos hindi napagbigyan, medyo pinasahin ng konti yung motion niya, ginawa na lang demand. Okay. So basically, isang takeaway din na marami sa mga kababayan natin. Marami sa mga senador ang hindi abogado. May ilang abogado, pero dun sa nakita natin noong June 10, parang hindi naman technically puro legal ang pinag-usapan. Matinding passion, matinding politika. Dito po kasi technical na pinag-uusapan natin. How strict
weaken a Senate impeachment court in addressing issues like this? Ito nag-uusapan ko. Or pwede ba mamayani dyan yung parang hindi. Dahil tayo sui generis, this is how we will decide. Even if this is not technically the rules of court, or siguro hindi ito ganun katinding pagtalima sa konstitusyon. Ano po ba yung mga wiggle room na nakikita nyo sa mga senador natin dito? Ganito po yan. Ganito po ang tingin ko as I studied the 3-4 previous impeachments na ginawa na natin sa ating bayan. Simple lang po, it is both legal and political, 'di ba? Sabi nga natin sui generis, it is a legal process, and yet it is also a political process. Paano siya naging legal kasi korte tayo, may mga west tayo, may proseso tayo in a sense na magta-trial tayo, magbibigay tayo ng ebidensya. Ngayon, ang problema natin, Christian, since it is political, ang problema dito, nagbigay ng argumento, nagbigay ng ebidensya, nagbigay ng motion. The question is, how would they decide? Would they decide it legally or will decide it based on their own personal perception, whether lawyers or not? So doon papasok yung political aspect ng laban na ito. Sa akin, it's not, mas maganda sana kung abogado kasi nakakaintindi ng batas kung sana ano yung totoo. Pero meron din mga abogado sa Senado, Christian, na ang linaw-linaw ng batas. Sila mismo, yung mga abogado mismo ang umiikot ng batas. So nakakalungkot din yun tignan. At yung mga tipong sinasabi nga natin na ibang senador dyan na hindi abogado, sana naman iintindihin nila, aralin nila, at sana naman hindi sa political bias nila tignan. So as I said, it's both legal in a sense na may proseso, pero political in a sense na baka naman pagdating ng boto nila, regardless of the weight of the evidence, regardless of whether or not it is following the Constitution or not, baka ibotohin pa rin nila on their political biases. As I said, for example, sabihin ng Supreme Court, legal yung crossover. Hindi naman yan, it is valid, no? Pwede siya. At yung impeachment complaint is not invalid. It is constitutional. Yung pag-file ng impeachment articles na final ni Sara, kung yan ay dinismiss. Kung later on sabihin nila ayaw namin sundin. So they're following not the Constitution, but they would be following their political biases and maybe political favors. Pero anong magagawa natin? Then again, as I said, kung tingin natin may grave abuse, doon tayo aakyat sa Supreme Court. Doon na naman papasok yung pagpasok ng political, ng judicial review. Okay, sige. Attorney Howie, maraming salamat po for joining us today, for explaining all these things to us. Medyo malayo-layo pa ito, no? Sa mga nagtatanong nga sa akin, sa mga nag-frustrate ng June 10 session, sabi ko, simula pa lang yan, mas maraming frustration sa mararamdaman yung mga kababayan natin pag lalong gumulong yung trial. Diba? Ito po, whether you agree with me, pero ganun, diba? Sana nga hindi na gumulo yung trial, sana nga tumuloy na. And as I said, sadly, no, yung mga abogado at yung mga nag-aabogado, nagkukunwaring abogado sa Senado, instead of just going through the motion easily or kumbaga hassle-free, lahat na lang, sabi mo nga, lahat na lang ng roadblock ginagawa. Sana nga na lang matuloy na ito at sana, imbis na technicality ang paglabanan natin, makita natin yung issue at makita natin yung accountability at makita natin kung ano talaga ang may katotohanan. Sana yun ang lumabas po sa ating proseso ngayon. Sana. Attorney Howie, maraming salamat. Ingat kayo dyan sa Barcelona. Maraming salamat po. Okay, sana. Salamat. At magkita tayo soon, Christian. Sige po. See you soon. Okay, thank you very much. Attorney Howard Calleja, always willing and able to answer our questions patungkol po sa impeachment. Actually, kung nakita niyo po yung formal answer ng Vice President dito sa article sa impeachment, yun nga, yun ang mga napag-usapan natin. Walang take-away ko dyan, parang sinabi lang niya dyan, ganito. Hindi totoo yan, mga pinagsasabi nila. Yun ang parang summary ng kanyang sinabi. Hindi totoo yan. Politika lang yan. Okay, bago po tayo magtapos, dito na po tayo sa Milan and again, as I mentioned, magkakaroon po tayo ng simpleng salo-salo at pakikipagkwentuhan sa ating mga kaibigan, kababayan, mga facts natin sa maya po dito sa Milan.
Again, magre-reserve tayo ng separate video para patiin yung lahat ng mga kababayan natin dito. At palista po natin ito katulad ng ginawa po natin sa Roma. And in the meantime, yung mga babati lang po ako dahil may backlog na tayo dito sa ating mga babatiin. So, tagal ko na catch up 2 days ago pero yung cellphone yung ginagamit ko eh. Hindi ko na nakita agad yung notes. Anyway, yung kasama ko sa Parsitarian po ito. Noong nasa UST pa po tayo taga-aral. So, regards po kay Amihan Doktor at sa Doctor Family. Ayan. Ito, sorry June 21 pa siya nag-chat sa akin. Pero si Amihan, pasensya na po. So, shoutout sa buong Doctor Family. Shoutout din sa birthday pala na Amihan. Okay. Belated happy birthday. Tapos, belated happy birthday sa kanyang daddy. And of course, kay Yas. Ayan. Kapatid din. Meron silang Father's Day themed art exhibit sa Mega Mall. Ang title is Roots 3rd or Roots 3 with other fellow UST artists, Galicano, Rina, Pagkatipuna, De La Cruz, and Villanueva. Ayan, maraming salamat po. Ayan, regards kay Amihan Doktor. At ito, kahapon kasi, mamaya ko na i-reserve ko na yung mga babatiin natin ng mga taga-Milan. Pero gusto ko nilang batiin yung mga nakilala natin na nagtatrabaho po sa restaurant na gabi dito po sa Milan. Saka Pilipino, mga katanggay niya. Nabati natin si Julie Ata. Ayan. Nagtatrabaho po dyan siya sa Sheer Restaurant. Kasama sa trabaho si Alexis de la Cuesta. Taga Batangas po ito. Batang bata. Nagtrabaho po dyan sa hindi na kanyang pamilya ngayon and we appreciate really the hard work and the commitment para po itagin yung kami ng mga pamilya. Si Julie actually pinakita niya sa atin yung picture ng kanyang 5-year-old son. Miracle baby. God bless po sa inyo. Kina Julie Ata at kay Alexis de la Costa. Ayan. So yung iba pang mga kaibigan natin dito sa Milan, reserve po tayo ng separate video para isa-isahin po natin yung ating mga shoutout. Yung mga isa-shoutout po natin. Ayun, shoutout din of course kay Archbishop Socrates Villegas. Sayang, hindi kami nag-abot dyan po sa Roma. Dito nagkaalaman na nandun din pala siya. Paalis na po tayo dito sa Milan. And of course, maraming salamat kay Paring Bert Alejo for everything. Maraming salamat po. At sa mga kaibigan po natin dito sa Roma, maraming salamat po. Yan, mamaya kita-kits tayo dito sa Milan. Mga kaibigan naman natin dito. And of course, next week, meron din po tayong simple gathering dyan po sa Paris naman sa ating mga kaibigan, mga taga-suporta. Actually, third time ko nang manimit yung iba sa kanila. Pero may mga sasali pa raw. Meron pa tayong mga makakadaupan pala dyan po sa Paris next week. Okay, yan na po muna. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa panonood. Magandang gabi po sa inyo.